Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama po natin ang isang warrior. Let's welcome Carmen Menchie Oste, Chief Executive Officer ng Cancer Warriors Foundation Incorporated. Sinasabing merong 189 sa kada 100,000 na Pinoy ay mayroong cancer at 4 dito ay namamatay sa cancer kada oras or 96 na Pinoy ang nagagapi ng cancer araw-araw. Nakakalungkot subalit isang realidad na ang cancer ay pangalawang leading cause of death sa ating bansa. Pero dahil na rin sa mga pagpapupunyagi ng mga warrior na tulad ni Menchie, maraming pwedeng gawin para ipanalo ang laban kontra cancer. Magandang araw po sa inyo, Doc Menchie Oste. Magandang araw din, Mimi. At salamat sa pagbibigay ng focus at spotlight dito sa dala sa ating salot ng cancer. Yan. Simulan na po natin ang ating pagkukwentuhan. Alamin natin ang ginagawa ng Cancer Warrior Foundation Incorporated sa pamumuno ni Menchie. Kailan po nagsimula ito sa Pilipinas at ano po ang misyon at tungkulin po ng ating foundation? June 2000 nung sinimula ng Cancer Warriors Foundation dahil darating ang first weekend ng June, yan ang tinaguri ang International Cancer Survivors Day. Kaya kumbaga memorable yung araw na yon dahil ang nagtatag ng Cancer Warriors Foundation ay isa ring brain cancer survivor na siya ay teenager nung siya ay ma-diagnose with a rare type of brain cancer. At kaya nung nabuhay siya, ang naging pangako niya ay yung pangalawang buhay niya ay ilalaan niya para matiyak na ang lahat ng batang Pilipino nasaan man sila ay magkaroon din na pagkakataon na labanan ng cancer at mabuhay mula sa cancer dahil kayang-kaya naman po talagang mabuhay maski na may cancer ang bata. So yun po ang pinagmula ng Cancer Warriors Foundation, 23 taon na po ang nakakaraan. At yung ating founder din po hanggang ngayon siya po ay buhay na buhay pa rin po. 3 pong mga aspeto ang tinitingnan natin. Nag-umpisa po kami saving lives na kumbaga masalba yung mga bata na nung panahon na yon, 23 years ago, nakita ni James nung umikot siya sa mga ospital na namamatay hindi dahil sa sakit na cancer, kundi dahil sa cancer ng bulsa. Yung sa ngayon ay tinatawag na nating financial toxicity na kumbaga ay napakamahal ng gamutan at hindi kinakaya ng kanilang mga pamilya. Nag-umpisa kami sa saving lives. Nung nakita namin na meron na tayong mga survivors, nandun tayo sa pangalawa na better futures. Kung saan ngayon yung mga nakakatapos ng kanilang gamutan ay maaaring natutulungan para kumbaga kung ano yung kanilang pangarap sa buhay na kurso or kumbaga gusto nilang ipursu na gawain, sila po itinutulungan din ng foundation. At ang pinakamahalaga rin po ay yung sinasabi natin na sabi nga po ng isang doktor na childhood cancer survivor din, maski siya daw po ang doktor, ang paniniwala daw po niya, ang pinakamalakas na gamot sa lahat ay pag-asa. Kaya ang pangatlo pong aspeto ng ating gawain sa Cancer Warriors ay keeping hope alive. Dahil mahalaga po na naroon ang paniniwala na mayroong bukas, maaaring mabuhay, at pag nabuhay na ay may magandang futuro, maski na nga dumaan sa cancer. At pag minsan naman po ay meron pong mga kaso na talagang napaka-agresibo po ng cancer, pero ganun pa man po kung naroon po kasama po yung pananampalataya. Dahil ang theme song po ng Cancer Warriors, na theme song po ni James na ating founder ay God will make a way. So kung ano man po ang pinagdaraanan natin, naririyan po ang may kapal. Ano man ang tawag natin sa may kapal, ano man ang ating paniniwala, nariyan po siya na tutulong sa atin. At ngayon po ay nag-uumpisa rin po kami ng nutrition program dahil napag-alaman po na kung ang bata ay maganda ang nutritional status, mas malamang po na mas malakas ang kanyang katawan na lalaban sa cancer. At ganoon din po, during treatment, nangyayari po, pagkalahatian na daw po ng treatment ng cancer. Merong iba,
na hindi malnourished ay nagiging malnourished. At dahil po doon, mahalaga na ating mapangalagaan din po ang nutritional status dahil nakakatulong din po na kumbaga yung healing process ng mga bata. Ang bata po, pag sinabi naming bata, mula 0 po, pagkapanganak pa lang hanggang 19 years old po. Yun po ang tinutulungan ng Cancer Warriors Foundation. Siguro, Teacher Ellie and Menchie, yun po, nabanggit niyo po tungkol doon sa mga support na pwedeng ibigay po ng inyong foundation, ng Cancer Warriors Foundation Incorporated, patungkol sa inyong advocacy at saka yung treatment po. At yun nga po, para labanan ang financial toxicity. Menchie, yung sa awareness naman po, meron po bang mga activities ang Cancer Warriors Foundation na maaaring makatulong sa awareness nating mga Pinoy patungkol po sa cancer and surviving it? Actually, napakahalaga yan dahil ang sinasabi nga natin sa pag-uumpisa ng journey ng ating mga pasyente at ng mga pamilya, napakahalaga na meron sila nung kaalaman. So meron tayong iba-ibang modalities. Merong iba through media practitioners like yourselves, no? Na maibahagi lamang yung mensahe na ang bata ay nagkakaroon ng cancer dahil kadalasan ang tingin matanda lang pwedeng magkaroon ng cancer. Pangalawa, na maaari nang mabuhay at pag nabuhay ang batang may cancer, hindi totoo yung akala ng iba na eng-eng na or may diferensya na at hindi na productive or hindi na maaaring magkaanak or magiging masakiti na. Pag nabuhay po ang batang may cancer hanggang 71 years old at the very least po na siya po ay magiging productive, meaningful, and happy. Meron din po tayong mga awareness campaigns na ginagawa naman po sa mga workplaces. So may iba't ibang mga opisina po, tumatawag po sa amin. So either nung bago po mag-COVID, lahat po yan ay face-to-face. Ngayon po nadadalas na rin na kumbaga iba-ibang platforms, lahat ng platforms na maaari kung saan yung pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga empleye ginagawa. Meron din po na sa school places naman, sa ating mga eskwelahan, kaya tinatawagan din po namin yung mga PTA po, ka-meeting po namin lately pa lang. Meron po pala tayong National Federation ng mga PTA at sila po ay handang-handa na tumulong po sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa cancer. Importante rin po, hindi po ang childhood cancer pareho ng cancer ng matatanda na maaaring ma-prevent. Hindi pa po kasi alam hanggang ngayon kung ano talaga ang punot dulo kung bakit nagkakaroon ng cancer ang bata. So yung prevention na mensahe po ay para sa matatanda. Sa bata po, kailangan tayo ay vigilant na pag meron pong sakit na pabalik-balik, merong nararamdaman na pabalik-balik, merong panghihina palagi ang bata, may pasa-pasa, merong nararamdaman na hindi maipaliwanag, kailangan po patingnan natin. At yung vigilant po, kwento po ng isang MMDA natin na kilalang-kilala po kasi sa atin ang dengue. So, dinala po niya sa RHU, sabi sa kanya may dengue. Tapos sabi niya, nag-meeting pa lang kami sa MMDA, hindi yan dengue. Dinala niya sa mas malaking ospital, dengue pa rin. Ang ginawa niya, kaya po ang kwento niya is the longest 60 kilometers of my life. Nag-motorsiklo po silang mag-ama, pumunta po sa isang malaking ospital sa Quezon City at doon po nasabi na may leukemia pala yung anak niya. Pero kung hindi siya nagpursige at kung wala siya ng kaalaman na yon na hindi ito dengue, iba ito, di ba? At yung kutob din, kuminsan naririyan din ng kutob, di ba? Hanggang hindi po tayo kampante na ito na nga talaga yon, tuloy po tayong maghanap po na pumunta sa mga espesyalista dahil meron naman po tayong mga espesyalista at maski yung mga nurse po na pareho ni Tita Ellie, o di ba, nakakatulong din po yan sa pagkilala kung ano ang mga signs and symptoms of childhood cancer. So lahat po ng pwedeng puntahan, pinupuntahan po natin para po dyan. Pero malaki po ang papel ng media na pareho nyo dahil ang kadalasang sinasabi ng magulang, bakit 23 years after, meron pa rin ang tingin ay pag-cancer, mamamatay ang anak. Dahil yun daw po ang napapanood nila sa mga telenovela at sa iba't ibang mga palabas na pag may gustong patayin ay binibigyan ng cancer. Kaya ang laging panawagan ko po sa media, marami namang sakit, bigyan nyo naman ng ibang sakit, huwag na cancer. Para talagang maniwala ng mga magulang at yung iba pang mga mahal sa buhay na kayang-kayang labanan, sugpuin
at magamot ang cancer. Po, Ma'am Menchie at Teacher Ellie, yung po siguro sasabihin ko lang na ang Health Check Plus at yung mga health checkers po na nakikinig at nanonood dito sa programa natin, very welcome po yung inyong mga, kumbaga, pag-demystify at saka po pag-correct ng mga misinformation patungkol sa childhood cancer. And Ma'am Menchie, nabanggit niyo po yung inyong mga relasyon patungkol po sa advocacy ninyo, particularly po ngayong September, which is Childhood Cancer Awareness Month. Baka po meron po kayong specific for this year na activity na maaari pong tumulong ang ating mga nakikinig at nanonood. Sa taong ito po, ang focus namin ay yung parang social media campaign para nga mas madagdagan at mapaigting ang importansya. Pero meron din po kaming ginawa na kumbaga ay isang solidarity statement na ito po ay ilalagay namin dun sa change.org na maaari po tayong pumirma at ito po kumbaga yung mga hinihiling natin sa ating gobyerno at sa mga pribado na rin. Ang number 1 po dyan, sana po ay madagdagan yung number of days na PhilHealth coverage ng mga batang may cancer. Kasi kadalasan po ang batang may cancer kasama lamang sa 45 days ng pamilya niya. Alam naman po natin, pag may sakit kayong cancer, maaaring pabalik-balik kayo sa ospital dahil sa infeksyon, mas madali kayong magkaroon ng infeksyon. So ang nangyayari po, kinukulang at hindi nagkakaroon ng sapat na tulong doon pag nauospital na yung bata. At may mga panahon pa po na yung pamilya ay pumipili pag may sakit si nanay at may sakit ang anak, sinong uunahin. At merong iba na hindi naging maganda ang resulta. All because kulang na kulang po yung 45 days pag meron po tayong anak na may cancer or meron tayong kamag-anak na may cancer. So yan po yung isang malaking panawagan namin. Ang pangalawang panawagan din po doon sa ating solidarity statement na yon na pagkakaisa, nasa batas po ng NICA na kailangan pong magkaroon tayo ng tinatawag na child life services kung saan sa ating mga ospital, bukod sa meron tayong patient navigator na katuwang ng mga pamilya, meron din po tayo na kumbaga nag-aalaga at katuwang ng mga bata. Dahil lumalabas po na ito pong sakit ng cancer, hindi lamang po sa pangangatawan, pero yung pinagtutuunang pansin ng gobyerno na mental health. Kaya napakahalaga po ng child life services para po mailabas nila yung kanilang mga nararamdaman. Kung hindi po kasi ang nangyayari ayon sa pag-aaral, yung ating mga bata, pati na po yung primary carer niya at pati na po yung kapatid na kasama niya, nagkakaroon po ng tinatawag na post-traumatic stress disorder na kumbaga dati ay nakikita lamang natin sa pumupunta sa gyera. Pero po kasi yung gyerang linalabanan nila ang cancer ay masakit din po at patuloy. Na imbis na sila po ay nag-e-enjoy, di ba, naglalaro, di po ba? Ang nangyayari po, ang playground nila ay ang ospital. Ang classmate nila ay doktor at nurses. At mabait man ang ating mga doktor at nurse, at maski pagandahin pa natin ang ospital, iba pa rin yung sakit na nararamdaman nila, hindi lamang sa katawan, pero sa emosyon. So panawagan po namin yun dahil bahagi po yun ng batas na magkaroon po ng patient navigator sa mga magulang at pamilya, child life services para sa ating mga bata. At finally po, marami na po rin tayong survivors. Kailangan po natin ng survivorship care program na sana po ay pangunahan ng Departamento ng Kalusugan para po tuloy-tuloy po kasi. Dati po nung ang anak ko po, si James po ay anak ko, pangalawang anak ko po, nung siya po ay kumbaga natapos na ang gamutan, noon ang sabi sa amin, pagkatapos ng 5 taon, survivor na yan, magsaya na kayo. Pagkatapos ng 10 taon, kalimutan nyo na may cancer siya. Pero 10 years ago po, may lumabas na mga pananaliksi. Meron po tinatawag na late effects, kung saan lumalabas lamang po ito 5, 10, or even 15 years after nag-survive na ng cancer. Ang ibig sabihin po ay kailangan na tuloy-tuloy po ang pag-check up ng mga batang nag-survive ng cancer. Sa ngayon po, ay wala pa po tayong programa na kumbaga ay tumutugon sa pangangailangan na ito ng survivor. So sana po, bahagi ng programa ng Department of Health ay magkaroon tayo ng survivorship program, hindi lamang po sa mga bata,
pero ganun na rin po sa atin ding matatanda. Napakahalaga po nun. Sana po ay mapakinggan, Menchi, ang inyong panawagan na sa bawat stage ng cancer, hindi lang sa diagnosis, no, kundi pati na rin hanggang survivorship ay mapakinggan. Sa higit na 2 dekada ng Cancer Warriors Foundation, ano po ang mga nagbibigay sa inyo ng lakas para ituloy ang inyong misyon sa Cancer Warriors? Pag nakikita mo na yung bata, kumbaga ay ginagamit kasi naming analogy, parang pumapasok sila. So pag nakabuo na siya ng treatment, ang sinasabi, gumraduate na siya. At sa ating pong Cancer Warriors sa Batangas, sa Cebu, sa Maynila, may mga graduation ceremonies po yan. Usually po itinataon nila end of the year para sabay na rin po kumbaga yung Kapaskuhan or pag minsan po June na Survivors Week po, yung huling week of June. So pag nakikita mo dun sa graduation ceremonies, yung mga bata, yung mga magulang, at yung pagkatapos, meron po tayo yung ating, kumbaga yung 23 years ago, yung unang-unang bata po na natulungan ng Cancer Warriors, niwala pa po tayong pondo nung pero yung nanay niya po kumatok sa aming puso, 30,000 lang, kaya nang mabuhay ang anak ko, ovarian cancer po, 10 years old. Alam niyo po ngayon, siya ay nagtatrabaho na abroad sa hospitality industry. So may mga ganun na po tayong mga kwento. Yung unang bata po na tinulungan natin sa Batangas, ang tawag po namin si Uno. Kasi kaya po nagkaroon ng Cancer Warriors Batangas kasi sabi ng nanay niya sa parish priest nila noon, Father, imbitahan niyo ang Cancer Warriors para hindi na kami pupunta sa Manila. Kasi meron po tayong mga monthly meetings at pagsasama. So ganun po ang nangyari. Sabi ng Father na bishop na po ngayon, ang sabi niya, ang nanay ko medyo retired na, baka interesado diyan. Ngayon po si Uno ay may anak na rin. So pag nakikita niya yung ganon, di po ba, na hindi lamang tinulungan niyo yung ngayon, pero kumbaga pati yung futuro. Kasi ang isang malungkot nga po, yung binabanggit ngayon, na yung cancer po ay may tinatawag niya generational trauma. Na kumbaga hindi lamang yung bata at yung carers, pero yung susunod pang lahi ay naaapektuhan. Pero in a positive way, pag nakita mo buhay, o yung meron po tayo ngayon na isa na 4 years old po siya, nung siya po ay na-diagnose, ngayon po ay dalaginding na, sumasali na sa mga miss na kung ano-ano sa Tagkawayan, and she is pursuing her dreams. Isa po siya sa ating scholar. Ang dream po kasi niya ay maging flight stewardess. Mukhang nadagdagan na, baka Miss Universe na kasi napakaganda po ng batang yun at straight A po siya. Yan po ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin lahat. Napakadami, Attorney Mimi, na activities and mga programs ng Cancer Warriors Foundation. Nakakatuwa po na marami kayong mga activities and projects para sa ating mga cancer patients. Meron po kayong mga inisyatibong direct patient treatment assistance. Menchi, pwede niyo po bang bigyan ng impormasyon ukol dito ang ating mga tagapakinig at mga nanonood? Oo, yung direct patient treatment assistance natin, partner tayo ngayon ng Give Asia Singapore. So meron na tayong Give Asia Philippines. Ito ay isang online, parang pareho ng mga GoFundMe. So ang kailangan lamang po ay pumunta kayo doon, tapos kumbaga may sulat kayo, kung ano yung kaso ng bata, bakit kailangan ng tulong, at may mga dokumento din po na pareho lang nung isinasubmit sa DSWD or sa PSO. So yung mga bagong pasyente po ng Cancer Warriors, doon po ngayon ang tulong ipinapadaan natin. Pero sa Batangas po, sa Cebu, dito po sa Metro Manila, at ganoon din po, may partners din po tayo sa Visayas po, sa Corazon Locsin, Montelibano, si Dr. Larissa De Leon, sa bandang Northern Philippines naman po, si Dr. Jo. Meron po tayong mga doktor na lalapit lamang po kayo sa kanila at kumbaga kabahagi po ng tulong na ibinibigay ng Cancer Warriors ay tulong po para mabuo talaga yung gamutan. So hindi po kami na first 3 months or 6 months, talaga pong mabuo. Kung 2 taon yan, 3 taon yan, magkakasama po tayo tuloy-tuloy. Ma-relapse man yan, naririyan pa rin po kami. Dahil ang paniniwala po namin ay walang bata, walang pamilya that should go through the cancer journey alone. Kailangan sama-sama tayo, magkakatulong, at ganun din po yung iba nating mga partners, saan man sila naroroon, sa kumpanya man, sa eskwelahan man, or sa simbahan man. Lahat po tayo ay may papel para ang henerasyong ito na sinabi ni Dr. Jose Rizal ay yan ang pangako ng ating bayan. Di po ba? Paano na lang kung pabayaan lang natin na magkasakit sila at hindi natin sila tulungan.
So yan din po ang aming pangarap. Yun po, parang gusto ko po yung aking mga naririnig at saka po nakakatulong talaga sa awareness yung explanation nyo, Menchi. And yun po, napakabilis po ng oras natin ng pagkakwentuhan ngayong araw. Yun po, siguro ay i-invite po ulit namin kayo para po ma-share po lahat ng inyong mga tips, yun po, at saka yun na po pagtatama ng mga maling paniniwala, pati po yung pag-share po kung paano kami makakatulong sa inyong advocacy para holistic po talagang approach sa cancer. Baka po pwede po kayong magbigay ng huling mensahe nyo para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ukol po dito sa laban natin kontra sa cancer. Sa ating pong mga magulang at sa ating pong mga kapitbahay at sa Cebuano sa atong mga silingan, ang panawagan po natin ay maniwala tayo na ang cancer ay pwede nating talunin. Ang ating pong mga anak man or mga magulang man or sino pa man po na may cancer, may gamot na po at kaya na pong mabuhay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa ng iniisip po natin, mahirap lang kami, mahal yan, hindi kakayanin. Marami na pong iba't iba na lalapitan ngayon. Ang DSWD po sa ngayon, 150,000 na po every quarter per patient. Depende po kung ano yung reseta, depende kung anong kailangan sa ospital. So may mga ganito na pong mga karagdagang tulong din ng gobyerno bukod pa doon po sa Give Asia. At meron po tayo yung OnConnect Gabay. Kung gusto nyo pong may makausap para matulungan kayo kung sinong maaari niyong malipitan. Alam niyo po lahat, halos ng inyong mga LGU pala ay may medical assistance na hindi po natin alam, pero tawagan niyo po si OnConnect Gabay. Meron po tayong taong sasagot, hindi po robot. Natutulungan po kayo kung anong mga kailangang forms, paano gawin yon, at kung sino-sino ang maaaring malipitan. Meron na din pong 80 offices, yun daw pong Tingog Party List, na nagbibigay din po ng medical assistance. Hindi lamang po sa cancer, pero sa lahat ng sakit. So hindi na po tayo nag-iisa. Kaya ibalik po natin ang ating tapang na ilaban natin ang ating mga mahal sa buhay. Tulong-tulong po, eventually po, sabi nila, ang cancer magiging parang sipon o ubo o flu na lang, animare. So we invite everyone po to be warriors in your family, in your communities, in your workplaces. Together, let us create a new story for our patients, our families, our survivors with cancers. Let us transform cancer care for better care and more cures and brighter futures, especially for children and adolescents. Maraming salamat po ulit, Ms. Menchi. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie, kasama si Attorney Mimi at mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at kagandahan dito lang sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy na sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ang ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama sa pakikipagtulungan sa Manila Broadcasting Corporation. Mapapanood ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph.